Sir Bas Umali. Sir Bas, good morning. Welcome po sa Benaman ng mga balita, radyo na TV pa. Good morning po, Sir Bas. Good morning, Sir Orly. Good morning po sa mga tagapakinig ng DCWB. May abiso na ho ba Magandang umaga po. may abiso Opo, na ho opo. ba nakarating sa inyo patungkol po dito sa pagtutok po gagawin ng Senado ang imbestigahan? Ito pong sistema ng pagbabayad po natin sa Meralco. Once and for all, matukoy at makita kung ano ho dito yung makatwiran at alisin na ho sa ating binabayaran buwan-buwan, Sir Bas. Siyempre po, Sir Orly, welcome na welcome po yung gagawin ng Senate na yan na tukuyin po nila kung ano yung mga bagay na pwede pong tanggalin doon sa mga charges sa ating bayarin. At dapat po matagal na po na nilang ginawa. Meron ba, kayo ba, ito kasi aking yung reaction na aking tatanggap, yung mga may karugtong na all, yung fit all, Jaya all, siguro ito wag nang alisin at wag nang ipakarga pa sa mga consumer. Meron yung system loss charge din at meron din government taxes. Alam natin, batid natin na lahat ng ito ay dumaan po sa pag-aproba po ng ERC at yung iba nakapanood din po sa EPIRA. Yung batas na mula nung aprobahan, hindi na ho tayo nakaramdam ho ng ginhawa sa pagbabayad po ng kuryente. Kayo in particular, ano sa tingin niyo dapat itong tutukan po ng investigasyon? Lahat po yan, Sir Orly, dapat po ay tutukan po ng Senate or pati ng Congress kung ano po yung mga, tukuyin po kung ano yung mga makatarungan at dapat tanggalin. Pero siyempre magsisimula po dapat yung Congress sa context na justice po doon sa kuryente, sa mga ordinary consumers na gumagamit ng kuryente na matagal nang pinahihirapan ng mataas na presyo na ipinapangako po sa atin ng IPIRA. Alam nyo po, Sir Orly, tsaka mga tagapakinig po, ma'am, nung nakaraan narinig ko po yung kay Senator Amy na sinasabi niya po yung Meralco na sila na po yung mag-shoulder ng mga discounts na yan. Maliit lang po, daw sentimo lang eh. Ang trabaho po nila ayusin yung batas eh. So kung hindi po nila pwedeng utusan yung Meralco at yung iba pong mga stakeholders or mga players po sa sector nang wala po sa batas. Ngayon po kaya po ako pumunta kahapon, Sir Orly, sa ERC kasi po yun po yung nasa kamay ng ERC na pwede nilang desisyonan, yung tanggalin po nila o pansamantala nilang isuspend yung JEA all and fit all habang matindi po yung crisis natin dito sa sa mga bilihin natin kasama na yung kuryente. Kasi yun po yung bakit po anong dahilan? Nakakapangyarihan niya eh. Sir Bas, anong dahilan po ninyo? Bakit mas marapat na alisin muna ito at wag mo na sigilin ng Meralco? Una po, nakakalungkot po na ang pagdidiskitahan po ng publiko natin ay yung suporta or subsidy na binibigay po sa 4Ps. Okay. Alam naman po natin na yung cross-subsidy ay nasa batas yan. Pero ilang sentimo lang po naman yan na papunta sa 4Ps. At ang kagandahan naman po nito, nasa batas din po natin yan, nasa 1987 Constitution po natin, yung idea po ng social justice. So, isa pong paraan ng pamahalaan na ma-address yung poverty ay yung paglalagay ng ganitong programa. At dahil siyempre kasama na po yung kuryente dyan sa mga pinakamahalagang kailangan ng mga mahihirap, kaya yun po ay part nung programa. So ngayon, yung bakit po JEA all and feed all, ito po kasi papunta po ito dun sa mga malalaking investors sa mga corporations na para suportahan yung energy sector. Na again, sinasabi po namin na paulit-ulit, sinusuportahan po namin yan. Pero huwag niyo na po kaming dagdagan ng pasanin dyan. At instead na tanggalin po natin at pagdiskitahan natin yung ibinibigay na maliit na subsidy doon sa lifeline rate at saka sa mga senior citizen. Bakit hindi po ang alisin po muna natin yung JEA all and fit all? Alright. Pansamantala. Opo. Total, nababanggit nyo yan. Yan ilan sa mga bayarin natin na inaprobahan daw ng ERC, kaya wag tayo magalit sa Meralco. Wag na ho silang idiin natin yan. Kung hindi ang mga ahensya ng gobyerno tulad ng Energy Regulatory Commission. Ano reaction nyo ho doon, Sir Bas? Hindi naman po. Siyempre po, kung batas ang pag-uusapan, makakalusot si Meralco maliban po kung meron po tayo mga valid at mga legit na complaint at may mga ebidensya po tayo, di kasuhan po natin. Pero hanggat po nandyan po sa batas yan, ano po yung magiging basis natin para sitahin sila? Baka po magkamali yung public and Sir Orly na pinagtatanggol po natin ha. Kaya nga po kami po sa
kuryente.org. Kaya po kami pumupunta dun sa Committee on Energy sa Congress kasi po doon nakikita namin yun po yung strategic solution para ma-address po natin. Mhm. So, yun, natural, may mga problema, may meron po tayong mga complaints mula dun sa generation, sa distribution, lahat naman po yan may complaint tayo eh. Eh sige po, ako ang suggestion ko po dun sa mga kasama natin, kung meron po talaga tayong hard evidence, kasuhan po natin. Pero sa ngayon po yung trabaho po ng mga mambabatas natin, yung kanilang mandato, pag-aralang maigi, tingin ko marami po sila makukuhang inputs dyan sa mga iba't ibang stakeholders. Yan. I-invite nyo lang po kami, kasama yung mga ordinary consumers at iba pang mga consumer groups para makapagbigay po ng input at nang sa gayon, once and for all, ay ano po natin, matukoy natin kung ano yung mga charges na kinakailangan bawasan yan at tanggalin sa pamamagitan po ng batas. It's about time dahil noong una sana nabanggit na ng Pangulong Bongbong yan tungkol sa pagsuri, pag-aaral mo rin ng EPIRA. Patapos na, hindi pa natin nakikita kung meron ng mga panukalang batas anong papalan dito. Siguro ito isang magandang paraan, itong magandang panimula na masuri ang EPIRA once and for all para makita kung ito ba nakakatulong, ito ba alusunod pa rin sa tinatakda po ng tungkulin ng gobyerno, serbisyo sa atin, serbisyo sa publiko na makatwiran na bayarin sa kuryente. Sir Bas, maganda simulan dito itong investigasyon na ito. Opo, sa ngayon po talaga hindi po talaga makataruhan at hindi makatwiran ano. Kaya hangga't hindi tingin ko po huli na po ang lahat na dahil sa tagal-tagal 2 dekada na po tayo nagdurusa eh. Pero bagamat huli ng lahat, pwede po at welcome pa rin po talaga. Yan naman Na hanggang natin. maayos. Naniniwala ko na hindi lang eleksyon na pag-uusapan yan. Hindi lang yan ang ginagamit ng battle cry ng ilang mga politiko, pero pag nanalo na, kalimutan na. Sana ay yan po naman ay nagdudumilat na katotohanan yan, Sir Orly. Kaya sa mga kababayan natin, hanggat maaga pa, pag-aralan na po nating maigi sino yung ating susuportahan na politiko. Sana rin masuri yung yung government, ang laki ng government taxes. At saka bukod dun sa pagtingin kung ano ba talaga ang sistema ng painingin ng mga nasa sektor ng generation, transmission, distribution, o totoo ba talagang hiwala-hiwalay ito o meron ditong nasa generation na nasa transmission din o nasa transmission din at nasa distribution din. Kasi minsan nabubulag tayo, hindi natin alam, hindi pala ito hiwa-hiwalay, kundi konektado rin pala. Meron din pala mga business interest sa mga nasa power sector dito sa tatlong hiwalay na sistema ho ng pagkuryente. Opo. Sir Rolly, last na lang po. Kasi po yung ating electricity sector ay privatized eh. So kaya marami po dyan mga decision na kadalasan wala pong control yung government tulad ng sinasabi nila dati ng DOE. Kasi nga, yung mga imported inputs natin, wala silang control sa prices niyan. Kung ganun din lang naman po, sana po isa po sa pag-iisipan po ng ating mga kongresista at ng ating Senate, ay kung paano po bibigyan ng safety net yung mga ordinary citizens kung sakaling magkakaroon po ng katulad yan, may gera, mayroon pong inflation, hindi po nila control dyan eh. Pero ang control po ng government, yung pagbibigay ng safety net sa atin eh. Wala. Pag kumilos yung dolyar, ang sasabihin lang po sa atin, may inflation, tataas yung kuryente. Tama po. Anyway, nakakalungkot naman yung trabaho ng gobyerno, taga-announce. Okay. Anyway, Sir Bas, patuloy tayo mag-usap hanggat hindi nagkakaroon na linaw itong mga hinaing na ganito. Salamat po sa inyo, sir. Maraming salamat po, Sir Orly. Thank you very much po. Sa uulitin po. Kayo din po. More power po. Thank you po. National Coordinator ng Kuryente.org, Sir Bas Sumali, ang inyo pong napakinggan.